Paano ko man to umpisahan yung ating vlog, uy. 3 araw na akong hindi nakapag vlog dahil masama yung pakiramdam ko. Tapos alam niyo po yung pakiramdam nyo na yung nabuboard kayo, wala kayong gustong gawin kundi humiga lang ng humiga. Yun yung nangyari sa akin for 3 days. Kaya ito I decided na lang na mag-walking kasama kayo. Nasa bahay lang ako palagi. Lumalabas lang ako ng bahay pag sinusundo ko si Mixo natin. Kasi nga everyday hinahatid siya ni Pars para daw makapag-isa ako sa bahay, makapagpahinga. Hindi ko lang talaga alam. I think last day nag-breakdown ako ng hindi ko alam. Siguro sa pagod. Pero tamang-tama lang naman yung aking pahinga. Nagtatrabaho, nagpapahinga, pero hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko tong ganitong pakiramdam na alam niyo po yung bored ka sa buhay mo. Hindi mo alam ano yung gusto mo, anong gustong gawin mo, saan mo gustong pumunta. Sino po nakarelate nga? Kasi alam kong madaming nakakarelate sa ganyang sitwasyon. 2 days na akong nag-absent sa work. Isang day off lang sana ako, pero sick leave na naman ako sa work namin dahil nga wala talaga akong gana magtrabaho, wala akong gana magkikilos-kilos. Kahit nga pag si Mixo nasa bahay, nasundo ko na, andun lang kami sa kwarto, nakahiga lang ako, tinitignan ko siya, ewan ko. Kaya ito, kanina, ang alauna, sus, tinapos ko na talaga yung kakatamaran ko doon sa bahay. Naligo ako, naglinis ng bahay, hindi ko pa natapos yung linis doon. Mamaya na ako mag-vacuum. Sabi ko sa isip ko, I need to go out na para makalanghap ng sariwang hangin. Hiningal ako eh. Matagal-tagal akong hindi naka-walking. Nakakahingal pala siya. Tingnan natin doon kung saan tayo papunta. Daanan ko na lang si Mixo. Mag-walking kami pa uwi ng bahay. Anong oras na ba? Ayan, tamang-tama lang. 1 oras pa tayo. Doon na lang ako mag-walking sa papuntang daycare ni Mixo para pag-ikot ko mamaya. Daanan na lang natin yung ating makulit na Mixo. Buti na lang talaga meron akong Mixo na minsan pinagkukuhanan ko ng lakas. Kasi pag siguro walang kaming Mixo sa bahay, baliw na ako doon sa bahay ba. Ito naramdaman ko din to siya nung wala pa si Mixo natin na parang I feel bored sa buhay ko. Hindi ko alam kung bakit. Masaya naman ako. Alam ko sa sarili ko masaya ako, pero sa isip ko I'm bored. Ano ba yun? Hindi ko masasabi kung depression ba to or ano ba. Yung parang palamig na naman, kung ano-ano na naman sumasagip sa isipan ko. May mga kaibigan naman ako na pwede kong puntahan, pero wala akong ganang pumunta doon sa kanila. Wala lang talaga. Gusto ko lang talaga tumambay sa bahay. Walang ginagawa. Lagi lang akong nakahiga doon. Mula umaga, si Pars yung naghatid kay Mixo sa daycare natin. Ayun, andun lang ako sa loob ng bahay. Nakahiga. Bumabangon lang pag kumakain ako. Kaya ito ngayon, let's try mag-walking ng 1 oras. Baka sakaling makatulong mag-refresh sa utak ko. Ewan ko bakit ba ako naiiyak. Hindi ko alam. Naluluha ako na hindi naman lumalabas yung aking luha. Kanina, umiyak talaga ako kanina dun sa bahay. Hindi ko na pinapakita sa inyo pag umiiyak ako kasi takot ako na makita ng ibang tao na umiiyak ako or tumutulo yung luha ko. Mas gusto kong umiyak na walang nakakakita, yung walang nakakaalam. Sarili ko lang yung nakakaalam na umiyak pala ako. Meron yung isang beses na umiiyak ako. Yun na yung time na nag-breakdown talaga ako. Pinapatulog ko si Mixo natin. Then si Mixo napansin niya na umiiyak talaga ako. Yung as in iyak na hagulhol. Nagsumbong dun sa tatay niya, pati si Pars natin biglang ninervous kasi alam niyang
hindi ako iyakin na laging umiiyak pag something happen. Tinatawanan ko lang minsan. Kaya hindi niya na-gets kung bakit ako umiyak. Sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit ako umiyak. Ay. Kaya ito, try natin mag-walking. Yan, palamig na talaga. Isang jacket lang yung suot ko. Dahil mamaya, pag nag-walking na tayo ng malayo-layo, medyo mainit na. Ay, ang ganda ng bahay na yun. May bagong bahay dyan na ginagawa. Sana all may bagong bahay. Ayun yung bagong bahay na yun yun, 1 taon na yan dyan ba? Yan hindi pa natapos-tapos. Tapos meron pa dun sa kabila mga bagong bahay. Hanggang pangarap lang muna tayo niyan. Kailangan muna natin magpursige sa pagtatrabaho para makabili ng ganyang kalaking bahay. Hindi naman kami nangangarap ni Pars ng malaking bahay, yung sobrang laki talaga. Ang gusto lang namin ni Pars, yung may 3 kwarto, tapos yung kusina at sala ay combination, may sauna, and then may tambayan. Yun lang naman ang pangarap namin ni Pars. Ayaw namin yung sandamakmak na kwarto. Sino man ang matutulog yan? At ang tanong, sino maglilinis niyan? Bahay pa nga lang natin na 2 kwarto. Nahihirapan na ako minsan maglinis. Paano na lang kaya pag sobrang laki ng bahay? Dati talaga nung maliit ako, nangangarap akong magtayo ng sobrang laking bahay. Kasi nga, yung bahay namin dati sobrang liit. Tapos ngayon nakakita ka ng malaking bahay, tapos minsan napapasok ko, hindi naman pala siya worth it. Lalo na yun sa mga movie na ang laki ng bahay, tapos pag tumanda na sila, nagsialisa na yung mga anak. Kalimutan ko ilagay yung aking yung orasan ko na naka-record yung ating walking. Maganda kasi to, outdoor pala tayo, outdoor walking. Ayan, malayo-layo na yung ating nalakad. Naka 5 minutes walk na tayo. Ngayon ko lang naalala, kasi natatrack niya kung gaano kalayo yung ating nilalakad. Ayan ayan, 7 minutes. Alas 3 na talaga. Ang bilis naman ni Kuya maglakad. So samahan niyo ako maglakad. Mag-iisip ako anong gagawin namin ni Mixo pagdating sa bahay para yung utak ko ba ma-refresh. Hindi ko maisip-isip kung ano yung mga iniisip-isip ko. Naisip ko na lumabas kami ni Mixo, pero saan naman kami pupunta? Alanganin na. Nagsundo ako kay Mixo, alas 4 makauwi kami ng bahay. Maglakad pa kami 30 minutes o 4:30 nasa bahay na kami. Tapos hindi ko rin talaga alam kung saan pupunta. Ang liit lang naman kasi nitong kotka. Tapos yung mga kaibigan ko dito, may mga kanya-kanyang pamilya din, may sariling ginagawa. Si Rosalie, medyo malayo din si Rosalie. Si Ruby dito, bagong panganak. Ayaw ko masyado mang-disturbo kasi alam niyo naman, basta bagong panganak, pagod yan, gusto magpahinga. So hinayaan ko lang muna siya dun. Tapos si Lani naman, laging wala dun sa bahay niya. Sana all to si Lani, laging wala sa bahay niya. Wala pa ako natatanggap na result ba dun sa in-applyan na trabaho. Alam niyo po kung ano ang naisip ko? Pag hindi ako makapasok dun sa in-applyan ko, mag-a-apply ako ng Abustaya, yung helper ng caregiver dito. Yun, itry ko yun. Pero I don't know if kakayanin ko. Ang problema ko naman kasi pag dun ako mag-apply, maano ako sa matatanda, parang nangingiyak ako pag nakikita ko sila. Pero ang sarap lang sa pakiramdam na mag-alaga ng matatanda. Pero mahina ang damdamin ko pagdating sa mga matatanda. Pero siguro kung nasanay ka na, mawawala na yung takot mo, yung feeling mo na naawa ka sa kanila. Let's see, pag wala akong marinig this week or next week, try ko applyan yun. Kasi natanggap nila kahit hindi ka nakapag-aral nung course na yun. Nakalagay doon, naghanap ka ba ng trabaho na no need
graduate or working experience. So, pero kailangan ko kausapin si Pars. Tingnan natin si Pars kung papayag siya. Dahil yung ex ni Pars, doon nagtatrabaho dati. Wala, kalokan no, pag nag-apply ako and then yung aking in-applyan, inassign ako dito sa kung saan yung ex-wife ni Pars, patay. Kita-kita kami doon. Ang liit lang naman ng Kotka. May 5 ano lang dito, a company para dun sa mga matatanda. Tapos yung mas malapit ay yung dito talaga sa Karhula. Tapos andun yung ex ni Pars. Wala naman kasi akong problema sa ex ni Pars. Yung ex lang ni Pars ang hindi maka-move on. Naku, dati naalala ko pa yun dati na hindi makatingin sa akin ba. Nag-hi naman pero doon naman naka-hi kay Pars, hindi sa akin, no, di ba? Mag-move on siya kasi Pars nag-move on na. Hindi yun siya naka-move on kasi yung pinalit sa kanya ni Pars mas bata, oh, di ba? Di ba? Hindi naman kasalanan ni Pars yun, kasalanan naman niya. Matinong tao si Pars. Tapos siya yung nagloko. Oh, hindi na yung kasalanan ni Pars. Bakit nangangamoy ano dito sa gubat? Sunog. May bahay-bahay ba dito? Ah, meron palang bahay dito, oh. Dito daan. Diyan pala galing yung usok. Ah, naamoy kasi. Amoy ano? Amoy rubber. So malayo-layo pa yung ating lalakarin papunta dun. Mag-walking tayo banda dun. Na-miss ko na din mag-walking ba. Yung wala pa si Mixo. Lagi man kami nag-walking ni Pars dito tuwing hapon. Pag meron siyang day off and then galing ko sa school, nag-aaral pa ako dati. Ito yung ginagawa namin. Mapa winter man o autumn or summer, nag-walking kami. Ngayon lang tinamad. Kasi may dagdag responsibilidad na. Parang minsan gusto mo na lang din magpahinga pero maganda pa din yung nakakapag-workout tayo. Si Pars natin kahapon, first day niya, nag-gym. Nagbalik gym na siya. Tapos pagising niya kanina, ang sakit ng katawan. Pero sa akin, pag pupunta ako ng gym, baliwala na yung pinagbubuhat ko doon sa gym. Hindi na siya masakit ba. Ano lang talaga, no pain, no gain. At in fairness, nakita ko naman na may progress yung ating pag-workout. Hindi ako strict diet. Kinakain ko yung anong gusto kong kainin, basta wag lang yung sweets, white bread, white rice. Doon lang tayo sa brown rice, yun lang. Pero in fairness, it works naman siya. Basta iwas-iwas lang tayo doon sa mga hindi masustansya. Si Mixo, minsan pinapakain ko siya ng ganon, like chips. Pag meron siyang sakit, like yung may fever siya, pinakain namin siya ng chips. Dahil yung chips, meron yun siyang salt. Kasi yung katawan natin, kailangan natin ng salt. Pag wala tayong salt, manghihina tayo. Same lang din ng sugar. Kaya, kung napansin nyo dati, binilhan ko siya ng chips. Dahil yun yung purpose niya. Kahit si Bienan, pag nanghihina, and then ayaw niya kumain, nagpapabili siya sa amin ng chips. Yun lang ang kinakain niya para magkaroon siya ng hindi siya lakas. Yung parang hindi siya mahilo ba. In fairness, it works naman kasi dati, ganyan ako. Pag wala akong gana kumain, kumakain lang ako konti ng chips or chocolate. Ayun, nababalik yung aking energy. So, mag-walking muna tayo. Parang malayo-layo pa yung ating lalakarin. Kasi doon pa tayo, oh. Ikot tayo doon. And then, yung baker ni Mixo, andito lang banda. Doon lang tayo mag-ikot-ikot. Mga ano pa siguro yan, 30 minutes pa. So let's walk. Sus, na late na naman tayo nito kaka-walking. Kasi yung ka-workmate ko dati, yun, andun na siya, kapitbahay ko pala siya doon sa malapit sa amin. Kapitbahay na nga, malapit pa sa amin. Ano ba talaga, Mars? Naguluhan ka na sa sinasabi mo, Mars. Hindi, nag-walking lang ako dito. Yung ka-workmate ko dati, doon sa pinag-trainingan ko sa isang school dito malapit sa amin. Nagbabike lang pala siya galing dun sa work papunta dun sa bahay. Tinanong ko nga kung merong vacant dun sa kanila. Wala daw. Meron daw kakapasok lang last summer. So yun lang, nagchika-chika lang kami sa live. Tinanong niya kung ilan na yung anak ko. Isa lang din pala. Isa lang. Yung
nakikita nila dati na buntis ako kasi nung nag-training ako dun sa workplace nila, buntis na ako kay Mixo, diba? Buntis na buntis ka, naglilinis ka pa, nagkudkod ka pa ng aniduro dun. Pero iba naman kasi yung place nila na nililinisan, yung school. Mas light lang yung work dun sa school kaysa sa hotel. Kasi sa school, linis ka lang naman, tanggal lang basura, mag-map-map. Hindi naman siya masyado yung kalat. Minsan lang makalat kasi mga bata. Oh, ano oras na? Parang 15 minutes din kami nagchismis 15 minutes nga talaga kami nagchismis. So ikot na lang ako dun talaga sa unahan. Itong mga bahay-bahay dito, no? Mga luma siya tingnan, pero ang ganda niyan sa loob. Ito, iba yung style niya. Para lang siyang box. Yan na bahay. Second floor yan. Parang box lang siya. Tapos ito, yung mga bahay-bahay nila dito na ganyan, oh, yung style. Maliliit tignan. Oh, asan ba ako ikot nito? Kaya ko pa ba? Ikot ako. Ayun, kaya ko pa naman. Ikot na lang tayo doon, banda. Bago natin sunduin si Mixo. Nainita na si Maring Queenie nyo. Kanina medyo malamig-lamig, ngayon medyo warm na. Malayo na kasi yung ating nilalakad. Ang ganda naman ang kulay nito. It's autumn. Yan na yung kulay natin. Buti na lang talaga this autumn namin na hindi masyadong maaga ba yung lamig. Gaya last year, nako, grabe yung winter namin, ang haba. Pero ngayon medyo okay. Tapos yan pala nakikita nyo dyan, bagong school yan siya, elementary. Lahat ng elementary dito sa Carhula ililipat nila dyan. Meron kasi ditong tatlo ba na eskwela, no? Isa dun sa likuran namin, tapos yung pangalawa yung dito sa Carhula, tapos ang pangatlo doon, yung pangatlo ay doon sa malapit sa school ko dati, yung sa college. Dito nila ilalagay lahat yung mga student sa Carhula. Malaki daw to sabi ni Pars. And dito rin nila ililipat yung high school. Meron sana dito dati, ang plan ay doon sa Carhula na sentro talaga ilagay yung high school. Pero naisipan nila dito na lang daw, para isang lugar lang ba. Sus, happy pa naman kami ni Pars nung lumabas si Mixo, dahil yung school ni Mixo ay nasa likod lang namin, pero ililipat lang pala dito. Dahil nga yung sa likuran namin na eskwela, kung napapansin nyo, para lang siyang container, hindi siya maganda. Kaya gumawa talaga sila ng napakalaking building na school, para meron silang malaki na, meron komportable na eskwelahan ba. Hindi yung parang container. Yun na, dalawang building pala to, o isa lang. Ang laki. Sa camera natin medyo maliit siya, pero dito sa akin, sa personal, malaki-laki. Dalawang building siya, pero nakadikit. May mga lusot-lusot pa. Yan, malapit na tayo doon sa daycare ni Mixo. Dalawang liko na lang, dalawa ba? Tatlong liko pala. Pero malapit na. Mag-over the backward na tayo. Kasi pag doon ako sa kabila at tatawid, dadaan tayo sa traffic light. Pero dito hindi na kailangan over the backward man. Ayan. Ang sarap para sa pakiramdam maka-walking, no? Sa work natin, madami tayong walking. Pero iba pa din yung walking na ganito. Na-refresh dun yung utak ko, ha. Parang nawala yung aking stress 3 days ago. Ito, pagpasok natin sa bahay mamaya, refresh yung pag-iisip ni Mars. Binuksan ko yung mga pinto doon para pagpasok mamaya ba medyo maaliwalas, fresh air. Hindi pa lang ako nag-vacuum, mamaya na siguro. Nag-iisip kasi ako anong gagawin natin with Mixo. Naguguluhan ako, pero gagawan ko siya ng fruit shake. Kagabi bago matulog, nag-request ng fruit shake
Nakahiga na. Biglang sabi gusto niya ng smoothie. Kalukang bata. Iba-iba din ang crave niya at matutulog pa. Doon siya nag-crave. So mag-walking muna tayo dahil sobrang lapit na lang natin kay Mixo. Hindi man naman ako late. Yan, tamang-tama lang pagdating doon before 4 o'clock. Ayan, nasundo ko na yung ating Mixo. Tamang-tama lang yung aking oras ba sa pag-walking. Oh, ano? Ha? Sus, may sumbong na siya, may sumbong. Ano na sumbong mo? Tanggalin natin tabi kasi parang mainitan ka na naman. Ah, you can drive there? No. Hmm? Oh, ano na? Vi sitter där toisella autolla. Ay, toys and auto. Okay. So, dapat daw dito kami kasi meron daw dadaan na sasakyan. Ikaw na talaga, Mixo. Ikaw na. Ang daming alam. It's kone. Machine. I don't know what kind of machine is that. Kakaibang machine yan. Ha? Mama, fire machine. Fire machine daw. Look. Yes, it's fire machine. Let's go before it explode. Explode talaga na laman. Sabi ng kanyang caretaker, nagtaka kasi asan yung sasakyan ko. Eh, sinabihan ko siya na nag-walking lang ako. Siguro. At sana mag-walking si Mixo. At yun nga sabi ng kanyang caretaker, anuhin lang daw si Mixo pag naglakad. Yung aliwin siya ba? Hindi yung straight lakad talaga. Kailangan meron kang ituturo sa kanya para hindi niya mapansin na naglalakad na kayo ng malayo. Ayan, grabe yung ubo. Ay sus, grabe yung ubo. Do you want I carry Pupo? Yeah. Give me Pupo. Patay, gusto na magpa-karga. Hey, we walk and let's check if there have rabbit there. Patay na. Yeah. Gusto magpakarga. Malayo pa yung ano natin. Bahay, mga 5 kilometer pa yun. Yes, Mixo. Yes. Lapit. Amita, lapit. Puput. Pupo? No, Yeah. we need to find where is that Pupo. Lapit. Yo, rabbit. Men du kan toy. You like, yeah, you like rabbit. That's why you have Pupo. Ayan, rabbit. Men du kan lapit tala. Kasi minsan meron mang rabbit yun dito. Let's check if there have rabbit, ha? That's why you need to walk. I can't carry you. Because if I carry you, you can't see the rabbit. Patay na. Sige, Mars. Uto-uto jug ka, Mars. Taro nga jug uto, Mars. Ay, lapit si Ayon. Hala ay toy lapit. Rabbit is not there. No. Come to land. You, what's that? Karho. Ang cute niya. Ngayon ko lang to siya nalakad ng ganito ba? Nang kami lang dalawa. Tapos medyo malayo-layo. Ang dami niyang natuturo. Look, the rabbit is there. Look, merong statue doon na rabbit, oh. Wow, the rabbit is there. See, there have... I monta rabbit. Let's find another rabbit. Nakakatuwa man to si Mixo natin maglakad, oy. Maganda pala to siya. Ilakad-lakad yung pauwi ba. And siguro next time gawin ko din to. Yung galing dun sa bahay, walking kami. Tapos lalo na pag winter time, pwede ko dalhin yung kanyang yung ginagamit namin mag-slide. Pwede ko yun siya dalhin. Para pag uwi namin, pagod kaming dalawa, oh. Kanta na naman siya. Nak, we go in that side, nak. Kaya nata sa tunga sa dalan. Why? Because there have cars. We're driving. So that they don't hit us. No. Ano? What's that? It's dirty. Yeah. Yeah, it's dirty. Oh, sana lang talaga mag-survive kang bata. Batuta ka, ha? Nainggit talaga ako dito sa mga bahay-bahay na to. Yan, ganda ng bahay. Maganda lang pag may sarili kang bahay na ganyan. Pwede ka mag-walwal nang walang kumukontra. Kasi yung sa bahay namin, 9 o'clock, bawal ka na mag-ingay. Same dun sa bahay nila Ate Julie. Bawal ka mag-ingay dun.
Pero minsan matitigas yung ulo natin. Hala, video ki pa more. Look, nakas oh. There have ano? Dog. Dog. Koira. 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 It's a koira, but Oh, I don't know what kind of koira is that. Huh? Yan, oh. Yeah. Look, Mixo, what's standing there? What's standing there? Karhu. May nakatayo doon na statue. Pilota, minam boys. Okay, scared daw siya. Pilota. Are you scared? Pikachu. Yes, ang cute ng aking Mixo. Nakakawala ng stress tong maliit na bata na to. Kaya minsan pag pagod na pagod ako at stress ako sa buhay, si Mixo lang yung nilalaro ko para mawala yung aking stress. Okay, let's walk na ha. Mag-walking muna kami. Rabbit. Mita, no more rabbit na. No more rabbit. Ayan oh. Grabe sila talaga dito oh, pagdating sa mga building or mga lumang bahay. Hindi nila tinutumba or sinisira kahit sobrang sira na niya. Ganyan sila ka ano sa mga building dito. Na dapat wag mo sirain. Yes. I don't know because we are just walking. Yeah. I have no idea. Huh? Aha. Yeah, you cover your mouth ha, if you cough. Let's just ano oh, tingin-tingin lang tayo ng bahay nak. Libre lang naman mangarap, 'di ba? Wala namang masama. Mangarap tuwing dumadaan ako dito. Ang layo ko iniisip, one day magkakaroon tayo ng ganitong bahay, maganda, malawak. Ito oh. Kailangan mo lang talaga kumayod ng mabuti para maganda yung kinikita mo. Ano? Ayaw mo umuwi? Why? Ayaw mo na naman umuwi ng bahay. Ha? Ano, ang ganda ng rose. Every time na dumadaan ako dito, yan ang nakikita ko. Ang ganda ng mga rose niya. Where? Where we go? Huh? No. We go home. Let's go home and I make you smoothie. Do you like that? Yeah. Okay. Let's make you smoothie. Because last night you asked me if I can make you smoothie. But it's too late. But now I can make you smoothie. Okay? Yeah. Okay. Ay, hiningal ako. No, we don't need to go to shop. Because we have strawberry, blueberry there in our freezer. Hello. Tapos nag-request na naman siya. Ha? What you want? Mansita. Mansika. Okay, let's make strawberry smoothie. Yeah. Yan. Uy, kalahati na yung nalakad namin. Malayo-layo pa. We did it! Grabe to si Mixo, yung energy niya. Tumakbo kami ng maybe mga 800 meter. Siya pa yung nagyaya na takbo daw kami. Hawak kami kaming tumatakbo. Pero yung takbo lang na kasing bilis lang ng takbo ni Mixo. Grabe, napagod ako doon Mixo. Mixo, are you okay? Yeah. Yo. Yan, malapit na tayo doon sa amin oh. Yun yung bahay natin. Patay. Napagod na siya. Oh, hold my hands. Okay. Patay, gusto na magpa-karga. Kargahin ko na lang to kasi malapit na lang naman. Ang saya-saya ng ating Mixo dahil gagawa na ang nanay ng smoothie. Pinakain ko muna siya ng dinner niya. Kasi yung dinner niyan palagi alas 4 yung galing sa daycare. Mita, you want strawberry? Okay. Now, we can't make smoothie with one strawberry. We need to put plenty. Why? Koska? Why? Ay nako, may finish at English now. Why? Yung tanong Mixo na hindi ko masasagot. Okay na siguro to. Ilagay ko siya sa microwave kasi sobrang ano niya talaga, tigas. Para hindi masira yung ating pang ano doon.
Hindi masira yung ating blender. Ano pa ba? Ilalagay ko dyan. Yan lang naman kasi gusto niya eh. Yung strawberry. Ayan. Oh, patay. May ubo pala siya. Pero hindi naman yan siya masyadong malamig kasi nga ininit ko na konti yung fruits. Yan lang naman. Aray. Wait, so ha. Kanina pa talaga siya. Pagkapasok namin dito. Gusto niya na talaga uminom ng smoothie. Sabi ko, kain muna. Para mamaya hindi na kailangan kumain ng dinner. At least napakain ko na siya ba. Yan. Si Pars kasi ganyan siya. Magpakain kay Mixo. Yan. Ang tanong kung meron kaming gatas. I-check natin kung meron kaming gatas. Ayan, meron pa namang gatas. Ano ba ilagay ko dun? Yun lang naman. Strawberry. Lagyan natin ng yogurt. Nasa inyo naman yan. Kung ano yung gusto nyo ilagay dun. Medyo matigas pa. Another 1 minute pa. Tanggalan ko lang yun ng mga ano ba. Yung ganito oh. I think ito pa yung nakuha ko kay Mr. Bean dati. Pag ganito na plastic. Kasi yung hinarvest ko nung summertime, hindi man ganito. Wala nang dahon-dahon. Yes, Odota. Odota, Mama will make you smoothie, okay? Wait. You just stay put there and wait me. Okay? Yo, Odota. Yo. Ang dami mong gusto na. Hinay-hinay lang. Mahina ang kalaban. Oh, mamaya nito after kakain na naman to siya. And ito na yung smoothie ng ating Mixo. Oh, ay, may buo-buo pa. Ano ba yan? Hindi man na-crush lahat. Pero okay na yan. Ayan. And then, lagyan natin ng straw. O, diba? Smoothie sa ating Mixo. Masarap pala siya kasi hindi masyadong malamig. Kahit yung strawberry natin ay galing doon sa freezer yung mukha. Okay, taste it na. Hey, you just sit there. Do not go anywhere. You careful. Careful kay mabuhos. Is it good? Is it good? Yeah. Nam. Yo, it's strawberry. It's your request. Yo. Ayan, ako hindi man ako gutom. Mamaya na lang ako mag-shake para sa akin. Uy, kakain na ba ako? Ano ba yan? Mag-aalas 5 na. Kaya lang, ako kantayin si Pars. Pero pagdating ni Pars, wala, busog na yun kasi andun siya sa city. Wala siya dito sa Kotka. Mag-attend sila ng class sa work nila. Merong school. Pero dun sa Espo, sa city ba? Medyo malayo pa. Mas malayo pa sa Banta. So mga 8 na siguro yung darating si Pars dito or 9, mga ganun. Dalawa sila ng kanyang ka-workmate. Minsan kasi yung mga work namin dito, merong ino-offer na class. Sa work din namin, yung mga ka-workmate ko dati, ino-offeran sila ng company namin na class. For cleaning din siya. Pero ngayon, wala na dahil nag-aaral man yung aking mga ka-workmate. Mula nung dumating ako dyan, tapos nag-working student ako, yung iba kong mga ka-workmate, yung mga nauna doon, like yung mga Thai doon na 6 sila, 4. Ilan ba ang nag-school? 4 sila. Nag-school din sila, gaya sa akin na working student ba. Kung same teacher, kung sino yung teacher ko nung nag-aaral pa ako.
So, yun yung kanilang, ano ngayon dyan, ganap. It's a big different naman pag nakapag-aral ka, kahit cleaning lang yung tinatrabahuan namin. Ano pa din siya, kaibahan yung salary namin. Gaya niyan, pag hindi ka nakapag-aral ng cleaning, yung sahod mo ay nasa 11 euro per hour lang. Pero pag nakapagtapos ka or meron kang certificate na nag-aral ka as a cleaner, meron siyang mas malaki yung sasahurin mo. Like, sa akin na nakapagtapos ako, so mula sa 11 euro yung aking per hour, ngayon nasa ano na, 13 euro. Yun na yung aking per hour. Kasi nga meron tayong certificate. So, pantay-pantay lang naman kasi ang tao dito eh. Kung ano mang klaseng trabaho meron ka. Kasi kahit malaki yung sahod mo, yung iba nagsasahod ng 15 euro per hour, 17 euro per hour, or 20 euro per hour. Doon naman yan mapupunta sa tax natin. Kaya, walang ano dito, walang yayaman dito sa Finland. Yayaman ka lang dito pag siguro nanalo ka ng loto. Ganun. So, ano na, Mixo? Nagustuhan niya yung kanyang smoothie, ha? Buti naman at nagustuhan mo, Mixo. Dumating na si Pars natin. Tapos si Mixo natin. Nagpahinga lang ako konti. Diyos ko. Kanina, liwalas ng bahay. Ngayon yung sala doon. Grabe yung kalat niya. Ilang oras pa siya dito sa bayo. 2 oras pa lang siya dito. Pero yung sala natin doon, Diyos ko po. May tsura. Matamis na yung orange na nakuha natin doon kay Mr. Bean. Nilagay ko lang kasi dito sa labas para mahinog pa siya ba. Ang salarin. Ang salarin andon. Grabe ka talaga, Mixo. Ikaw na talaga sa kalat. My God. Ikaw ang number 1. Buti na lang dito. Hindi pa nagkalat. Dito kanina, tinanggal ko na yung mga kalat niya. Wala. Maglinis ka ng maglinis. Pero, may anak kang maliit. Hindi talaga yan malilinisan. Kasi, magkakalat at magkakalat yan hanggang sa gusto niya. Hindi mo din yan sila mapigilan kasi mga bata walang alam sa mundo. Kung di ang alam ay maglaro ng maglaro. Maglagay na ako ng baon tomorrow. Dahil maaga tayo. Ano ba bukas? Dalhin ko na lang pala to. Ganda pa ng lagayan, oh. Ito na lang yung aking dalhin sa work. Ganyan. 2 kainan ko to doon. Bukas at kinabukasan. Pati. Magdala lang siguro ako ng paper plate. Ang tanong ko, meron pa akong paper plate. Ang alam ko, meron pa akong paper plate. Andun sa taas. Kunin ko muna kasi andun sa taas. Yun sa pinakataas. Alam nyo naman yung mga maliliit. Hindi abot yung ibabaw. Kailangan umakyat. Pangit mo. Ito siya, uy. Bakit ko naman lang. May kutsara naman ako dun. Ito lang para hindi ko makalimutan ba. At hindi na ako mag-hugas-hugas ng tupperware. Ito na lang, paper plate. Ang alam ko, madami akong paper plate. I think, dinala ko nung lagi kaming nasa dagat. Hindi ko din maalala. Ewan. My mind is not working properly. Patay. Iba na yan, Mars. If your mind is not working properly. Wala lang. Si Pars natin dumating na. Pinuntahan niya si Bianan dahil hindi niya makontak. Nag-try daw magtawag sa kanya. Tapos ngayon, sinubukan niyang tawagan, out of coverage yung cellphone. Sabi ko, sama kami kasi na-miss ni Mixo yung lola niya. Kumakain man si Mixo natin dyan. Ayaw niya disturbuhin yung maliit na bata. Tara dun kay Binan.
Kasi yung maliit na bata, oh. Ayan na, oh. Miss na miss yung lola. Wait, elevator. No need elevator. Come here. No. Ayan. Sabi niya, gusto niya talagang pumunta sa lola niya. Hindi, ang bilis, oh. Ang bilis. Matagal hindi nakita yung lola niya. 2 weeks. O, doorbell. Huy, doorbell. Surprise. You had it. Mumili ah. You had Lala. Kuulta pian. Mituutin tänne. Tää ei ollutkaan nopea reissu. Joo. Ei ollut ollenkaan. May ginagawa sila doon sa budget ni Bianan. May problema dito. Hindi ma-open yung bagong cellphone ni Bianan dahil wala ang code. May isang maliit doon. Nagbabasa ng libro. Hyvä, oota vielä. Nyt Seryoso yan. mie kokeilen vielä saatan suomeksi. Tommi, kato! Joo, Sienivaara. Ja siinä Heikkapale on. ja Hyyli. Ja on pitkä Niin sienivaara. on, kyllä. Kala mo naman malaki na uno-upo doon. Oh. Sitten tässä on sen kaveri Albatrossi ja täällä on Miakkavalas tässä. Mikä tää on? Tää on merinorsu. Tää on selvä. Tää itse sienivaara helvetin iso, niin tää on pikku. Ja tää Niin on, kyllä. Ang daldal. Ja tässä on sitten jääpingviini. Ja täällä on merileopardi tässä. Tää on vinjete. Tässä on Niillä dalawa maglula. keisaripingviini. Ja tässä Yan, on tulungan ko muna si Pars dito. vedel